Magka-college ka na, no? Or nasa college ka na. So, itong video na to, ito sana yung mga gusto kong ipayo sa younger self ko nung magka-college siya. A little background lang about myself. So, I actually graduated this year lang, July 28, 2024, if I'm not mistaken. Yun yung day na shinif namin yung sablay and we officially graduated from the University of the Philippines, Diliman. So, my course is Bachelor of Science in Biology. So, medyo ano talaga, more on studying yung kurso ko. I graduated cum laude. Thank you, Lord. Marami akong natutuhan sa college experiences ko and I hope na mai-share ko yun ngayon. Alright, so keep watching this video if you're interested. Dahil dyan, here are tips on how to college from a UP Diliman cum laude graduate. Also, average student lang din naman. Okay, so konting disclaimer lang. Nasa inyo pa rin naman kung susundin nyo to or not. Lahat ng sasabihin ko sa inyo ng tips, they are all based my personal experience. And hopefully naman, sana matulungan niya kayo sa college journey niyo. So if ever magka-college ako ulit, ganito yung gagawin ko na. College will really humble you so much, if I may add. Paano kayo nasabi? Kasi nga, even if top student ka before nung high school, iba na yung labanan sa college. So this is a different battlefield. Parang lahat tayo back to zero ulit. So hindi na nagmamatter ano yung background mo from high school. Well, may mga advantage ang mga certain schools. I think I can say this based on personal experience. Nag-high school ako sa Pasay, Ilocos to be exact. And may mga inaral na talaga tayo from Pasay na nadala or aaralin lang siya ulit sa college. So basically, meron ka ng stock knowledge or meron ka ng idea doon sa topic kasi napag-aralan na nga natin. So siguro yun yung isa sa mga tinutukoy nilang Pasay advantage. Sa calculus pa nga, yung slides na ginamit talaga natin sa Pasay, ganun din yung slides na gagamitin lang din sa UP. So it's really similar. So basically, yung gagawin mo na nga lang review eh. Yun yung reason din siguro bakit parang masyado akong kampante na alam ko na to, okay na yan. So hindi na ako nag-exert ng effort pa. Dapat ginawa ko talaga nag-exert pa rin ako ng effort nung first year. Kasi nung nag-slack off ako nung first year, nadala ko na siya sa susunod na semester. Hanggang sa madadala mo. And it's so hard to break that cycle. Kaya ang sinasabi ko is, huwag kayo mag-slack off sa first year para mas madali yung transition nyo. Kasi kung nag-slack off na kayo, ang hirap na nun itaas eh, based on my experience. So, ayun, huwag yung nangihintayin na nasa verge na kayo ng pagbagsak bago nyo pabaguhin yung mga habits nyo. It's your own effort and determination that will carry you through college. Iba rin kasi talaga yung playing field sa university eh. Much faster na yung pace. Kahit galing kayo sa science high school, faster na pa rin sa college. So, wag kayong parang wag kayong maging complacent. Wag kayong magpakampante. Kahit nagaling kayo sa isang prestigious na science high school, kailangan pa rin mag-effort kayo. Kailangan mag-persevere kayo. Yun, naramdaman ko mo yung Pisay advantage until second year. Sagad na yun. Sariling sikap at tiyaga na afterwards. Yung first year kasi, dun yung adjustment period natin. So, parang very reasonable kung hindi mo na tayo magsipag, hindi mo na tayo magseryoso kasi nag-a-adjust pa lang eh. Minsan, we can take that into an extreme to the point na wala, tinatamad-tamad ka na. Based on my experience ha. Sa una lang kasi mahirap. Habang patagal na patagal, mas humihirap. Pero mas gumagaling ka rin naman so hindi mo nararamdaman na mas humihirap. Maniwala kayo, gagaling din kayo. So relatively, ang first year, siya yung pinakamadali. Relatively. So minsan, natitake for granted natin si first year. So yung mga madadaling subjects na basically madaling iuno. Sa UP Diliman, uno pala yung pinakamataas na grade. Kung magla-Latin honors ka, dapat alam mo na yung goal mo na yun first year pa lang. Kasi mahirap maghabol ng grades later on. Yun yung nangyari sa akin eh. Pagpasok ko sa University of the Philippines, Diliman, parang hindi ko na binalak mag-Latin honor. Parang feeling ko okay na akong achiever nung high school. So parang rebranding naman na ako sa college. It's more on exploring myself. Exploring, discovering na extracurriculars sa akong tao. Ganun yung parang goal ko. So hindi ko masyado sineryoso talaga yung ACADS na part nung first year. Ayun tuloy! First year, yung pinakamababa kong jiwa. Buti na lang talaga na ihabol ko pa siya sa dulo. Pero sobrang hirap ng maghabol
habol. Mas maganda pag okay na yung grades mo sa una para kahit ipetics mo na yung later years mo. Basta hindi mo ipetics yung first year mo. Kasi pag pinetics mo yung first year mo, mahihirapan ka later on. Kumpara naman sa sineryoso mo yung first year nyo, okay yung foundation mo, later on, parang na-build na kasi yung foundation. So kahit ipetics mo na yung later on, madadala ka pa rin nung foundation na na-build mo. Buti na lang, nahabol ko yung grades ko later on. Ang GWA ko ay 1.54 and that's cum laude. Hindi ko na siya naihabol to Magna. Pero okay na yun. Ang dami ko naman nagawa sa college, so no regrets. So yun lang yung sinasabi ko, huwag nyo i-take for granted yung first year. Organize, plan, and track everything. Tracker. Actually, sa latter years ko na lang na-discover na sobrang importante pala talaga to be organized, to have trackers. Because I have friends, stellar friends, na very organized. May pa-tracker sila, like what they study plan, trinatrack nila yon. Yung mga recs, trinatrack din nila yon. Yung mga deadlines, everything. Ako kasi dati, parang I felt that hindi naman need na I can like, mamememorya ko yan lahat. I can memorize it all. Maaalala ko yan. I don't need to write it down. Sobrang rami niya. Ang dami kong ganap sa college. Ang daming nangyayari. Ang daming recs. To the point na nakaka-stress siya if i-memorya mo lang. So, it really helps a lot if you jot it down. If you write it down on a paper, on your tracker. Better talaga pag tracker kasi mas organized. Okay lang talagang humingi ng tulong. Actually, sa college ko rin na-highlight na no man is an island. Hindi ako nakagraduate dahil mag-isa ko lang yung ginawa or mag-isang effort ko lang yung ginawa. Of course, marami ang tumulong sa akin. Kaya ako nakagraduate. Classmates, batchmates, orgmates, professors, teachers, thesis advisors, research assistants, yung buong staff ng Institute of Biology at mga ibang institutes, friends, family, kayo. Ang sinasabi ko lang is, hindi mo kailangan solohin yung problema. Especially pag feeling mo, hindi mo talaga alam ang solusyon. You can ask for help because merong willing tumulong sa'yo eh. May mga iba, hindi ka tutulungan, pero yung number ng tutulong sa'yo, more than you expect. Kaya, just reach out. Kasi sa UP Diliman, if you're struggling academically kasi, may pa-review sessions pa tuwing exam, which for me is really beneficial. Pumunta ako lagi sa mga review sessions, especially sa Math 21, review sessions, Physics 71. Ni-utilize ko talaga yung mga ganung resources. So, i-maximize yung resources nyo dun sa university. Kasi sometimes, hindi mo alam may nag-e-exist pala na ganun. Kailangan mo lang talagang mag-research, be informed, and follow mo yung social media pages. And ang ganda din palang makipag-collaborate with your colleagues, especially, for example, note-taking. Mas effective if gumawa kayo ng reviewers. Parang, uy, ako dito sa subject na to, ikaw dyan and then exchange na lang kayo ng reviewer to save time. Pero syempre, yung collaboration at an extent lang na allowed ng professors nyo. Kasi there are requirements na hindi naman pwedeng makipag-collaborate. Like, choose a topic na interesado nyong gawan ng thesis. Okay, so usapang thesis na tayo here. Although sa latter years nyo pa naman yun problemahin eh. Pero I think sa una pa lang, first 3 years nyo, kaya kayo ng pwedeng interesting topic na pwedeng yung gawan ng thesis. If hindi ka interesado sa topic, huwag mo siyang gawan ng thesis. Ikaw yung gagawa ng thesis proposal mo eh. So better kung interesado ka. Kasi mahirap na nga yung thesis. Kung nag-enjoy ka pa sa ginagawa mo, less na lang na mahirap siya. Kayo kasi yung magtitiis at kayo yung maghihirap sa thesis nyo. So better yet, pick a topic you enjoy researching about. Pick a research topic you're genuinely interested. Para ganado ka rin pag gumagawa ka ng research mo. And also, don't be afraid to ask for help sa thesis ha. Like, mag-consult ka lagi. Whether that's your thesis advisor, yung mga research assistants. Kasi mas maganda nang malaman mong mali yung ginagawa mo ngayon kesa sa defense mo pa malaman. Na parang hala, or pag meron ka ng results tas hindi pala okay yung mga ginawa mong methods. So always consult, especially if you're not sure. Mas maganda naman masolusyonan yung lahat bago ka pa makapag-produce ng results, no? For accuracy, of course. And for reliable data. Of course, para hindi ka mag-isa sa defense. So hindi mo kailangan alam mo lahat when you're doing your thesis. It's okay to ask, especially if you're unsure of things. Alright? Huwag kayong maggaling-galingan, kumbaga. Just consult your thesis advisor. Kasi malaki talaga yung may tutulong niya, honestly. Sa akin, sobrang laki. Especially sa research ko, hindi smooth kasi yung naging methodology ko. There were a lot of problems along the way when doing the methodology. And thankfully, natapos ko yung thesis on time. Have a support group para hindi lang ikaw yung nagsasuffer. Hindi lang ikaw yung maghihirap. Kayong lahat. Sabay-sabay kayo magbabanding
cramming over traumas. Joke lang. Choose what to cram and not to cram. Para sa mga hindi nakakaalam, ang cramming kasi, ginagawa mo at the very last minute, yung dapat ginawa mo na matagal na. Like for example, 3 weeks ago, sinabing may exam kayo, pero mag-aaral ka pa lang the night before. Yung mga ganun. Or for example, nung Monday, alam mo na may deadline ka sa Friday, pero hindi mo siya ginawa. Ginawa mo lang siya Friday na. Again, hindi ko pinopromote ang cramming ha. Baka kasi sabihin nyo, ala, si Ate Casey, nagpropromote mag-cram. Realistically kasi, mararanasan mo mag-cram sa university. Especially pag marami kang ginagawa, hindi lang naman ACADS, may work ka. Ako, may work ako. Minsan, wala ka talagang choice kundi mag-cram. So, ang advice ko lang dito sa mga crammers, piliin nyo lang yung ika-cram nyo. I-prioritize nyo what needs to be done and what can be deferred. Yung mga pwede nyong ialay nyo na. And most of the time, yung mga inaalay ko, yung mga hindi namang importante. Yung mga minors, char. For example, exam 30%. Itong paper na ipapasa ko 2% lang. Syempre, ipa-prioritize kong aralin muna yung exam. Ikakram ko na lang yung essay na yan. Yung mga ganon. And as a bio major myself, kung gusto nyo na mataas na score, yung mataas talaga cramming does not work. Sa college to Especially kasi masyado na siyang information overload. Yung inaaral nyo per exam, parang siguro depende rin sa subject. Pero kung masyadong information overload, most of the time, hindi mo yun maaaral ng isang gabi lang. Mga bio, ganun. Pero other subjects, kaya naman. Dito ka rin talaga sasampalin nung quote na, if you fail to prepare, then prepare to fail. Next step, sample exams are key to high scores. I feel like meron din to sa ibang university at ibang college. Sa UP, may tinatawag kaming SAMPLEX. Ito, applicable talaga to sa Math 21, Math 22, Physics 71, especially yung mga may solving, may mga problem solving. Ang SAMPLEX, ang ibig sabihin nun, sample exams. Yung mga SAMPLEX na yan, makikita mo yung mga iba't ibang types of problems na pwedeng mag-appear sa exam mo. Hindi naman kasi nare-reuse yung mga items na dun sa SAMPLEX. Pero yung way of solving and yung concept ng problem, ganun pa rin Naiiba lang yung mga given, yung mga numbers. So, ayun, yun talaga yung aralin nyo, yung mga SAMPLEX. Kasi high yield talaga ang mga SAMPLEX. So, yun yung mga pwede yung gawing reviewers to achieve a high score sa exam and quizzes. So, sa UPD, may tinatawag na enlisting. Mag-enlist ka ng subjects. So, yung pipili ng mga klase mo, ikaw din yung pipili ng mga time slot. So, basically kami yung gumagawa ng sarili naming class schedule. For example, meron kang course na iti-take or yung class na yon, pwede mong tanungin yung mga higher years, okay ba yung class, para you know if i-enlist mo siya or hindi. Very helpful resource talaga ang mga higher years, honestly. So, kung maibigan kayo ng higher years, yun yung sekreto. Yes. Meron din kasing registration advisors per batch as well. And you can consult sa mga registration problems nyo. Other than registration advisors, meron din namang mga representatives yung batch nyo batch representatives. And sila din yung pwedeng mag-relay sa mga higher ups. So, i-approach nyo sila if you have problems. And then sa mga gusto mag-laude dyan, so you can always ask the higher years kung pwede bang mauno, if they have notes that they can share, or if meron silang parang mga tips on how to ace the class, yung mga ganyan. And they're willing to give naman. And this time, it's very specific to the class that you're going to take. Yun yung maganda. Ayun, so ako naman, I'm so thankful for the people who helped me, for those who answered my questions and concerns. And most of them, I met through orgs, through council. Yan, very wholesome talaga. So thank you so much. Thank you so much. Next is to maximize technology for your ACADS. Alam ko naman na not all subjects need nyo tong mga to. But there are certain subjects na information overload, like bio, na kailangan mo talaga ng tulong ng mga certain apps to help you memorize faster. So, these are Anki, yung flashcards, Quizlet, Gizmo. Maganda yun kasi nakakagawa na siya ng sariling flashcards. You don't need to input manually. Also, yung AI, may AI na rin kasi ngayon and you can utilize that. But please take note to use it ethically Ethical use of AI and responsible use of AI. Pwede ka rin gumamit ng Pomodoro technique using a Pomodoro timer online, pomofocus.io yun, to increase your productivity kung gumagana yung 25-minute interval tapos 5-minute break. You can also use yung Forest. Free yun sa Android, but I think for Apple, may bayad. And for me also, you should maximize yung Google ecosystem because it's much more convenient. Naview mo siya sa lahat ng gadgets mo. And plus, nasa-save na siya automatically sa cloud. Sa thesis naman, you can use a reference manager like Mendeley. Marami pa actually iba. Next step is to study smarter. It means na you have to use various study techniques that works for you. College is more demanding kasi
eh. Obviously, you may need to study smarter in college. Your reading the material might not be effective anymore, hindi kagaya ng high school. Kung yun lang yung ginagawa yung study method, re-reading, baka hindi na siya masyadong effective sa college kasi ang dami nang babasahin. Yung course ko kasi, BS Biology, it really requires a lot of memorization. And it requires a lot of studying. Kaya sa college, hindi lang naman pag-aaral yung ginagawa ko, diba? As I said, may work din ako. So, what I do is, I explore study techniques that works for me. Kaya if I do study, I use techniques to help me memorize and understand the material better and faster. So, marami namang techniques na available dyan like active recall, Feynman technique, blurting method, mind mapping, flashcards. Let me know if I should make a separate video about that, ha? And I would like to make one. Basta if you fail an exam, it might not be because you're incapable. It might be because ineffective yung ginawa mong reviewing. Kaya use a lot of study techniques. Next step, involve yourself. Extracurricular activities, not just academics. Ano yung mga extracurricular activities na yan? Pwedeng organization, pwedeng student council, pwedeng internships, pwede ring side hustles. Actually, isa talaga yun sa best decision na ginawa ko sa college. Yung mindset na hindi lang dapat puro ACADS. Ever since first year, ang dami ko nang sinalihan na organizations that I care about, that I'm genuinely interested. Pag sasali ka kasi ng organization, may mga app process sila. Yung mga sinalihan ko, mahirap yung app process, pero pinaglaban ko pa rin. And then, sumali ako ng student council. Actually, nag-serve ako sa student council for 3 consecutive years. Nag-participate pa nga ako sa isang pageant nung first year. Hindi ko akalain na gagawin ko yun in my entire life. Buti na lang nairaos, nanalo po tayo. Actually, looking back, it's still one of the best decisions I made Yung hindi lang puro ACADS. And isa din sa mga nagawa ko is yung content creation, which I really love. Dahil sa content creation, ang dami ring work opportunities na nakuha ko. Thank you so much to all of you, my viewers. And para dun sa mga nagsasabi na, ate, paano kung wala akong friends? Paano kung makikipag-friends? Alam mo ang solusyon dyan? Sumali ka sa extracurricular activities. Kahit anong interest mo. For example, sa UP Diliman, ang daming orgs For example, mahilig ka sa sports. E di, mag-sports ka. Sali ka ng isang club or organization. Ang dami talagang nagagawa nun Yung ability mo to mingle with people, it expands your network. Makakakilala ka ng iba't ibang mga tao. That's so true. And then, yung mga tao pa na makikilala mo, similar pa yung interest nyo. So, ang ganda nun. Kasi you're getting support na nga sa ACADS mo. Meron ka pang support sa life in general. Especially sa tinatahak mong career. Actually, kahit hindi naman org Kahit like, for example, nag-volunteer ka lang, volunteer work for a day, for example, marami ka pa rin makikilala. Masaya pa rin talaga pag sumasali ka sa extracurricular activities. Basta if you're gonna join an organization, dapat yung organization na yun, interesado ka talaga. Because if you enter that organization, you're gonna meet people with the same interests as you. So, very important din yung pagpili ng organization. Hindi yung parang, dito na lang, sige, dito na lang, gusto kong ganito, ganyan So, parang talagang inaano mo. You're thinking about why you want to join that organization. Kasi mahirap din ang app process, honestly May mga iba na hindi naman mahirap, but the point is it takes time. Takes a lot of your time as well. Another reason for you to join an organization, they can also help with your ACADS, especially home organizations. Mabibigyan ka nila ng maraming resources, academic resources, marami yan. Minsan nga may tambak rin silang notes na pwede nilang ibigay din sa'yo pag parte ka ng isang organization. Kasi ako, na-benefit ako nun. And then, they can help you with your life as well. Kasi hindi naman natatapos yung connection mo with the organization pagka graduate ka na Konektado ka pa rin sa organization na yun as their alumni. Also, yung mga extracurricular activities na ginagawa nyo, malalagay nyo yan lahat sa resume nyo. Or, for example, pupunta kayo sa medical school. Yan yung mga experiences na tatanungin na ng mga interviewers, diba? It's a win-win. Hindi ka lang academic achiever. Even outside of the classroom, achiever ka pa rin. Dami mo pa rin ganap sa buhay mo. And then, dun na mapapakita na you're well-rounded. Especially if you're gonna apply nga as an employee. Makikita nila na, galing Isipin mo, for example, graduate ka with Latin honors. And then, ang dami mo pang experience na may i-offer sa employer mo. So, mataas ang chance na makakapasok ka or makukuha mo yung trabaho na yun. Plus, if nagjo-join ka naman ng mga internship, sometimes, yung pinag-internan mo, siya na yung kukuha sa'yo Parang mabibigyan ka na agad ng job opportunity. Especially sa mga connections that you're gonna make sa college, minsan sila na rin mag-offer ng mga job opportunities sa'yo. Next, make time for your friends. Sa college, dun mo marirealize yung difference ng acquaintance
sa friends. Ang acquaintance kasi, yun yung parang kakilala mo lang. Ang friends kasi, magkakilala kayo, nagbabond kayo, and you have a relationship with them. Ang acquaintance kasi, example, classmates, colleagues, yung mga ganyan, acquaintances. Yung mga kakilala mo lang kasi, orgmate ko yan, gano'n. Pero friend is on a deeper level. You make time for each other. If you make time for them, alam mo na mahalaga sila sa'yo. Kasi even if you're not classmates anymore, even if iba na kayo ng kurso, you still make time for each other. Nagkikita pa rin kayo, nagkukwentuhan pa rin kayo. So, yun talaga yung mga dapat chine-cherish nyo. Kasi yun na yung mga friends that you would keep for a lifetime eh. So, always make time for them. I mean, don't get me wrong na ang dami naman talagang ginagawa sa college, ang daming ganaps, ang dami nating workload. But sometimes also, you have to prioritize to keep meaningful relationships. Siyempre, kailangan, minamaintain din natin yung mga yan. Yung mga kaibigan mo, yung mga experiences nyo together. Your experiences with the people that you meet, yun yung mga nagpapasaya. And I'm so thankful na meron ako nakilalang true friends sa college, even best friends. Kaya sobrang masasalamat ko talaga. Thank you, Lord. Thank you. So, always enjoy the journey, not just the destination. Always find joy in the now. Hindi lang in the future, in the now. Kasi, pagkalipas kasi ng oras, kung nakamit mo na yung gusto mong makamit, na-realize mo, you didn't live. 'Di ba? Parang, umano na lang yung oras. Lumipas na lang siya. So, I don't want you to experience that. And then, next step is to prioritize your health. All aspects yan. Physical health, mental health, emotional health even. Stressful ang magiging college journey nyo. May mga sleepless nights yan. Of course, hindi may iiwasan. Pero alagaan nyo pa rin yung sarili nyo. Huwag nyo masyadong abusuhin yung katawan nyo. Kasi sometimes talaga, magsisingil yan sa'yo eh. And of course, pag healthy ka, hindi mo kasi nare-realize yung importance ng health. Pero pag hindi ka na healthy, dun mo na marirealize na, health is wealth talaga. Ako kasi talaga yung pag nag-aral ako, sobra-sobra. Pag nag-work ako, sobra-sobra. Sobra-sobra lagi yung nabibigay ko. Kaya napapadalas na talaga yung hindi ako natutulog, laging puyat. Kaya tignan nyo naman, hanggang ngayon may souvenir pa rin. Doon talaga sa latter years ng college ko, doon na talaga bumigay yung katawan ko. As in, ang lala. And that time, ang priority ko pa rin makapag-review sa exam, makatapos, makagraduate, kahit anong mangyari, ganyan. Up until talaga, umiihi na ako ng blood. Eh, nung una nangyari yun sa akin, parang in-ignore ko lang ha. Tapos hanggang second time, nangyari pa rin yun. Tapos friend ko pa yung nag-persuade sa akin na magpatingin na. So ayun, confirmed ka, hematuria yun. And then marami na akong na-discover na underlying conditions ko. Na hanggang ngayon, actually, hindi pa rin ako fully recovered. Kaya ayun, napa-extend tuloy ako sa college journey ko. Because I needed to prioritize my health. Nung time kasi na yun, hindi ko na rin kasi talaga kaya eh. Yung tipong parang ang dami ko ng absences. Tapos, mas present pa ako sa hospital kaysa sa school. Ayun, dun ko talaga na-question if I'd make it through. Kasi I was missing majority of my classes na eh. Yung time na yun, nahihirapan ako physically. Dahil dun, naapektuhan na rin ako mentally. Long story short, ayun, kinaya ko. So, nag-extend tayo sa college. Kinailangan ko prioritize yung health ko. Kaya kayo, alagaan nyo yung health nyo habang okay pa. Mahirap na ibalik ang dating kalusugan kung nawala na siya or kung nasira na siya. Kasi up until now, hindi pa rin ako healthy. Even if I try. Tapos meron na akong mga health conditions na dadalhin ko for the rest of my life kasi chronic siya. Is to practice honor and excellence. Kaya siya honor and excellence. Nauuna yung honor. Because honor first before excellence. Tapos isa pa, hindi mo naman need mag-cloud para ma-practice yung excellent na yan eh. You don't need to do that to become excellent. You can practice it in your own simple way. Pag magtatapon ka ng basura, doon sa tamang trash bin, doon sa canteen, i-practice mo yung clay go. Clean as you go. Yun na mga simple examples of honor and excellence. It doesn't have to be extreme. You can do it in your everyday life. Ma-practice mo yun. Kasi kung napapractice mo siya sa maliit na bagay, madadala mo na rin siya sa kahit anong aspeto ng buhay mo. And believe me, napaka-okay siya na outlook sa buhay. Actually, marami pa akong gustong sabihin. Pero, sige, sa mga susunod na vids na lang. Since marami pa naman akong videos na gagawin for YouTube, kaya subscribe ka na. More on how to be confident, how to study, yung mga effective study methods, how to review, paano madaling mag-review, mga ganyan, kaya abangan nyo. Kaya, don't forget to subscribe. Also, let me know sa comments or sa Instagram. Follow nyo ako sa Instagram kasi nagpapa-Q&A, magpapa-vote, mag-a-ask ng mga suggestions nyo sa YouTube, ganyan. Try kong magsabi rin sa inyo ng mga sked ng mga videos natin. Please do support me! Ito na yung number of subscribers natin. So, thank you so much and tatry kong mag-highlight ng mga comments. Ayan.
Ayan. Para naman ma-engaged kayo. First time ko ulit bumalik sa YouTube and I hope consistent na tayo here. See you in my next video and subscribe na kayo para you won't miss it.